Sa araw na yun ay pinayuhan si Jackson C., ang CEO ng C Medical Group, upang ikonsidera ang stimulation therapy. Yun ay dahil sa kanyang sexual indifference na kung saan nananatili pa ring tulog ang kanyang pagkalalaki. Bilang resulta, nag-alala siya na baka hindi siya makakapagbigay ng apo para sa kanyang lolo, ang chairman ng C Medical Group. Binanggit ng doktor na maaring ang isang solusyon ay maghanap ng mapapangasawa na makakatulong sa kanyang problema. Hindi niya ito inintindi at agad umalis ngunit bigla siyang nilapitan ng kanyang kaibigan na si Fraser, ang tagapagmana ng Fraser Corporation. Hinikayat siya ni Fraser na ikonsidera ang payo ng doktor. Gayunpaman, nagreklamo si Jackson na nakailang rete na sila sa kanya ng mga babaeng pagpipilian niya, ngunit wala ni isa ang nakapagpatayo ng kanyang balahibo. Bagkus, nawawalan siya ng gana. Gayunpaman, pinaalala ni Fraser na kung di pa siya umaksyon ay mauunahan siya ng kanyang tito, ang kanyang katunggali bilang tagapagmana ng C Medical Group. Napag-alaman na kung sino man sa dalawa ang unang makakapagbigay ng lehitimong apo, ay siya ang bibigyan ng karapatan, upang emanihar at manahin ang nasabing kumpanya. Gayunpaman, ayaw ni Jackson ang ganoong paraan dahilan upang muling banggitin ni Fraser ang ginawa ng kanyang tito. Yun ay dahil sinabihan ng kanyang tito ang kanyang inang may sakit, na may babae ang ama ni Jackson, dahilan upang tuluyan etong magpaalam. Para masolusyonan ang problema ni Jackson ay inaya siya ni Fraser na dumalo sa isang dinner, upang salubungin ang kanilang kaibigan sa high school, na kararating lang mula abroad. Samantala, sa silid kung saan naroroon sina Jackson ay doon din na-assign si Teresa, isang nurse, ngunit isa ring part-timer sa K-bar and restaurant. Sa gabing iyon ay naatasan siya upang i-deliver ang wine na order nila sa kabilang room. Habang papunta ay kinausap niya ang kanyang lola na nagpalaki sa kanya. Napag-alaman na ang kanyang lola ngayon ay nasa ospital, dahilan upang magdoble kayod siya. Pagdating niya sa room number 3 ay agad siyang pumasok upang ibigay ang kanilang inumin. Ngunit habang hawak niya ang alak ay di inaasahan na matisod siya, hanggang siya ay matumba at mapasabsob sa harap ni Jackson. Matapos mahulog ang hawak niyang alak ay siya naman ang pagkatapon ng inumin ni Jackson. Siya ay umahan sa pagkasabsob at habang hawak ang kanyang hita, ay tumingala siya habang nakatingin sa kanyang mukha. Dahil hindi siya makapagsalita, tinanong siya ni Jackson, "Okay ka na?" Agad siyang kumuha ng tisyo upang panasan ang basa niyang pantalon at humingi ng tawad sa nangyari. Sinabi niyang papalitan niya ang lahat ng natapon ngunit agad hinawakan ni Jackson ang kanyang kamay, dahilan upang hilain siya ni Erin palayo. Pagkatayo ay nagulat si Erin at sinabing, "Ikaw na naman. Dahil sa'yo, nakulong ako ng ilang araw. Kasalanan mo ang lahat, kung hindi ka nagmaneho ng lasing, at kung hindi mo ako binandol at minura, ay hindi sana nangyari yun sa'yo," saad ni Teresa. Sinisi pa rin niya si Teresa, dahilan upang matawa na lang si Franz sa kanila. Agad namang tumayo si Jackson at sinabihan si Teresa na pwede nang umalis. Muli siyang nagsorry, ngunit sa kanyang pag-alis ay nagngit-ngit si Erin, dahil nasira ang kanyang plano. Pagkalabas ni Teresa ay siya naman ang pagpasok ng secretary ni Jackson upang ipaalam na buntis ang babaeng kabit ng kanyang tito. Nangangahulugan na ang kanyang tito ang magiging head ng C household, ganon din ang kanilang kumpanya. Dahil doon ay hinawakan ni Erin ang kamay ni Jackson at sinabing, "Pakasalan mo ako at sisiguraduhin kung bibigyan kita ng anak, nang sa ganon, mapapasayo ang kumpanya." Agad din siyang nilapitan ni Fraser upang hikayatin na tanggapin ang alok ni Erin, ngunit agad siyang tumayo at umalis. Doon ay sinabihan niya ang kanyang secretary na alamin ang background information ng babaeng nagdala ng wine. Nagtaka ang kanyang secretary dahil simula pa noon ay ayaw niyang nilalapitan siya ng babae. "Hindi maganda na ang kumpanya ay mapunta sa kamay ng aking tito," saad ni Jackson. Kinalaunan sa ospital, ay pumasok si Teresa sa opisina sa kadahilan ng pinatawag siya ng kanilang head doctor. "Pinatawag daw ako ng ating boss," saad ni Teresa. Doon ay agad nagpakita si Jackson na kanina pa naghihintay sa kanya. Pinakilala siya ng doktor bilang presidente ng C Medical Group na agad namang ikinagulat ni Teresa. Pagkaalis ng doktor ay agad kinorner ni Jackson si Teresa na nagtataka sa ginagawa niya. Napatras siya habang kinikilatis siya ni Jackson sa mukha. "Pinatawag niyo ako sir, ano po ba ang ipapagawa niyo?" tanong ni Teresa. Muli siyang lumapit at sinabing, "Yung ginawa mo noong isang gabi, gawin mo ulit yun." Nagulat si Teresa at pinaliwanag na aksidente lahat ang nangyari. Nilagay ni Jackson ang isang card sa kanyang bulsa at sinabing, "Babayaran kita ng 200,000 kada session." Agad tumanggi si Teresa at sinabing hindi niya trabaho iyon. "Masyado bang maliit?" tanong ni Jackson. Muli niya siyang hinagod palapit at pinalitan ang card ng 1 million. Gayunpaman, tinanggihan lahat yun ni Teresa at sinabing, "Hindi ito tungkol sa pera. At kahit paano ang sabihin mo, hindi ko gagawin yan," saad niya. Dahil doon agad pinasuot sa kanya ni Jackson ang kanyang bracelet beads, dahilan upang sampalin siya nito at sabihang, "Bastos." Agad niyang iniwan ang card at tumakbo paalis. Dahil doon, napatanong si Jackson sa sarili, kung kakapalan ba ng mukha ang ginawa niya.
Pagdating sa counter ay nagulat si Teresa nang bigla siyang sampalin ng isang babae, na nagsasabing dahil sa kanyang kapabayaan, ay lalong nagka-UTI ang kanyang asawa na may sakit. Sinubukan ni Teresa na magpaliwanag dahil hindi siya ang naka-duty sa gabing iyon, ngunit dinuro siya ng head nurse at sinabing siya ang dapat managot. Muling sinabi ni Teresa na tignan nila ang attendance sheet ngunit sinampal siya nito at sinabing, "Anong akala mo sakin, sinungaling?" Dahil doon, muli siyang tinulak ng nurse dahilan upang mapatong ba siya, ngunit agad siyang sinalo ni Jackson na kararating lang. Inayos ni Jackson ang kanyang damit at pinasuot ang kanyang coat sa kanya. Nagsumbong si Teresa tungkol sa nangyari, na siya namang ikinagalit ng head nurse. Nang sampalin sana siya ng nurse ay pinigilan ito ni Jackson at sinabing, "Walang sinumang makakapanakit sa tao ko." Muling nagpaliwanag ang nurse na si Teresa ay nagsisinungaling. Dahil dito, enlabas nila ang video footage na siya talaga ang nagpabaiya. Bilang resulta, siya ay natanggal sa trabaho. Kasunod nito ay agad dinala ni Jackson si Teresa upang magamot ang sugat. Ngunit habang ginagamot siya nito ay agad siyang pinatigil ni Teresa, dahil siya di umano ay nakikiliti. Muli siyang kinorner ni Jackson dahilan upang tanungin siya ni Teresa, "Anong ginagawa mo? Kung nabundle man kita noong nakaraang gabi, ay hindi ko talaga yun sinasadya, sorry," saad niya. Agad iniabot ni Jackson ang isang file at sinabing, "Kung talagang gusto mong mag-sorry, pirmahan mo ito." Ngunit nang mabasa iyon ni Teresa ay nagulat siya dahil isa iyon na marriage agreement kasama na ang pagbibigay sa kanya ng anak. Sa gulat ay natilapon ang file at agad nagpaalam si Teresa na aalis na, ngunit napigilan siya ni Jackson. Muling nagpaliwanag si Teresa na hindi niya alam gawin yun at kahit alam pa niya ay di niya iyon gagawin. Pagkatalikod ni Teresa ay binanggit ni Jackson ang kanyang lola na ooperahan na ngunit dahil wala siyang pangpaopera ay patuloy siyang nag-iipon hanggang ngayon. "Kung papayag ka, ako ang bahala sa paggamot ng iyong lola at bibigyan kita ng 50 milyon pagkatapos," saad niya. Pilit pa ring tumatanggi si Teresa dahilan upang kunin ni Jackson ang kanyang cellphone at nilagay ang kanyang number. "Bibigyan kita ng 1 linggo, tawagan mo ako kung nakapagdesisyon ka na," saad niya. Muli niyang ibinigay sa kanya ang isang bracelet ngunit tinanggihan yun ni Teresa. Dahilan upang sabihin niyang, "Kapag binigay ko, hindi ko na kinukuha." Etapon na sana niya ang bracelet ngunit nagpigil siya at agad pumunta sa counter. Sinabihan siya ni Dr. Yates na magiging regular na lang ang schedule niya at hindi na siya kasama sa shifts. Dahil doon, pinagdudahan siya ng kanyang mga kasama ngunit agad tinanggi ni Teresa na walang namamagitan sa kanila ni Mr. C. Kinagabihan ay muli siyang pumasok bilang part-timer at siya ay na-assign sa room 908. Ngunit pagkapasok niya ay di inaasahan na naroon si Erin na naghihintay sa kanya. Alang-alang sa trabaho ay nagsabi si Teresa na sabihan lang siya kung mayroon silang request. Sa kasamaang palad, ginamit yun ni Erin upang pagsamantalahan siya. Gusto niyang inumin lahat ni Teresa ang alak na nasa lamesa at katapat noon ay bibigyan siya ng $10,000. Binanggit din ni Erin ang pangangailangan niya ng pera dahil sa kanyang lola na may sakit. Agad nagpasalamat si Teresa na naisip niya ang kanyang lola, ngunit tumanggi siya at sinabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam, kaya't hindi niya magagawa na ubusin ang alak para sa kanya. Biglang nagalit si Erin at sinaboy ang isang baso ng alak sa kanyang mukha, sabay sabing, "Sino ka para tanggihan ako?" Sumagot si Teresa at sinabing, "Nagtatrabaho ako dito ngunit hindi ako alipin mo. Hindi sa lahat ng bagay ay gagawin ko kung ano ang gusto mo." Dahil doon, pinilit ay painom sa kanya ang isang bote ng alak. Pagkatapos ay tinanong siya ni Erin, "Ano? Lalaban ka pa? Kung hindi ka pa rin susunod, ipapatanggal ko ang dextrose ng lola mo sa ospital hanggang malagutan siya ng hininga," dagdag niya. "Paalisin mo ang mga tauhan mo at haharapin ko ang gusto mo, huwag mo lang idamay ang aking lola," sagot ni Teresa. Matapos nilang kumalas ay agad siyang tumakbo palabas ngunit nahuli pa rin siya. Muli siyang kinaladkad pabalik at doon ay pinainom siya ni Erin ng gamot, para siya ay mag-init at maghanap ng lalaki. Sinad niya na kapag wala siyang makasiping sa gabing iyon ay maari siyang mamatay. Sinabihan niya ang kanyang mga tao na simulan na siyang halayin, ngunit habang sumisigaw si Teresa ay narinig siya ni na Jackson na kasalukuyang pumaroon para sa isang business meeting. Agad nilang tinignan ang silid at doon ay nakita nila si Teresa na hinahalikan. Nagmadaling pumasok si Jackson ngunit habang nagpapaliwanag si Erin ay sinampal siya sa mukha. "Sinampal mo ako para sa babaeng iyan," saad niya. Muli siyang sinampal ng isa pa at sinabing, "Akin siya, bakit niya siya pinapakialaman? Hulihin yung lahat ng naririto at wala kayong palalampasin," bilan niya. Agad niyang dinala si Teresa sa kanyang bahay at doon ay nalaman niya na pinainom siya ng gamot. Inutusan niya ang kanyang tauhan na tawagin ang doktor, ngunit sa oras ding iyon ay nagmakaawa si Teresa na tulungan siya. Sinad niya na kapag mamatay siya ay walang titingin sa kanyang lola, nang simulan niya siyang halikan ay pinigilan siya ni Jackson at sinabing, "Kapag maayos ka na, di kita palalampasin. Huwag kang mag-alala parating na ang doktor," saad niya. Hanggang mapansin ni Teresa ang marriage agreement na inaalok ni Jackson sa kanya.
Sinugat niya ang kanyang daliri at kinuha ang kamay ni Jackson, para parehas nilang mapirmahan ang agreement gamit ang kanyang dugo. Matapos mapirmahan ay sinimulan niya siyang sakyan. Tinanggal niya ang kanyang damit ngunit nang halikan na sana niya si Jackson, ay tuluyan na siyang nakatulog sa balikat niya. Sa kabutihang palad, ay dumating ang doktor at agad siyang pinainom ng antidote. Kinaumagahan, nagulat siya na nasa ibang silid siya hanggang maalala niya ang hindi magandang nangyari noong nakaraang gabi. Agad siyang tumayo upang sekretong tumakas ngunit nakasalubong niya si Jackson na nasa pintuan. "Saan ka pupunta?" tanong niya. Nang banggitin ni Jackson ang tungkol sa ginawa niya sa gabing iyon ay agad niyang tinakpan ang kanyang bibig. Ngunit muli siyang nagsalita at sinabing, "Kagabi ay pumirma ka na sa marriage agreement gamit ang iyong thumb mark, hindi mo na mababawi yon," saad niya. "Hindi ako pumirma. Ang nangyari kagabi ay isang aksidente lamang. Bigyan mo pa ako ng 5 araw upang makapag-isip," saad ni Teresa. Dahil doon, binigyan siya ni Jackson ng 3 araw upang mag-decide, na agad naman niyang kinontra. Sinabi niyang may isang option pa siya kapag babawiin niya iyon, ayon sa kontrata ay magbabayad siya ng penalty fee na $10 million, oras na siya ay umatras matapos pumirma. Iniabot niya kay Teresa ang papel bilang kopya ngunit pinunot niya ito at sinabing, "Hindi mo na ako matatakot, wala ka ng ebidensya." Gayunpaman, sinaad ni Jackson na ang pinunot niya ay isang kopya lamang at nasa kanya ang original copy. Muli niyang pinasuot sa kanya ang bracelet at sinabing, "Huwag mo na ulit wawalain ta." Sa opisina ay muling dumating si Fraser ngunit siya ay nagtaka nang mapansin na wala na ang bracelet na suot-suot niya. Ang bracelet na yun ay isang heirloom at ibibigay niya lang iyon sa kung sino ang mapapangasawa niya. Muli niyang tinanong kung kanino niya binigay, ngunit ayaw sabihin ni Jackson, dahilan upang lalo siyang magtaka kung sino ang babaeng iyon. Pagkaalis ni Fraser ay agad tinawagan ni Jackson ang kanyang secretary upang ihanda ang betrothal gift para sa Tao family, ang pamilya ni Teresa. Samantala, pagdating ni Teresa sa ospital ay nalaman niya na nakalabas na ang kanyang lola. Sa pagkataranta ay agad siyang umalis upang puntahan ang kanyang stepmother na kumuha sa kanyang lola. Pagdating sa kanila ay sinalubong siya ng kanyang stepmother na nagsasabing handa na niya ang kanyang sarili dahil darating si Mr. Wang, ang mapapangasawa niya. Tumanggi si Teresa dahilan upang pag-alitan siya at sinabihan siyang dapat magpasalamat dahil hindi na siya mahihirapan sa buhay. Inayunan ito ng kanyang sister-in-law, ngunit nang muli siyang tumanggi ay bigla siyang sinampal at sinabihang hindi marunong magpasalamat. Muling pinaalala ng kanyang mother-in-law na kung hindi siya papayag kay Mr. Wang ay tuluyang matitigil ang operasyon ng kanyang lola. Dahil dyan, nangako si Teresa na maghanap ng paraan upang masolusyonan niya ang problema sa gastos. Ilang minuto pa ay biglang dumating si Mr. Wang. Binigyan niya ng card ang kanyang sister-in-law at sinabing susubukan niya muna si Teresa. Ngunit nang lumapit siya kay Teresa ay agad siya nitong tinulak sabay sampal sa kanya. Dahil doon, sinampal siya pabalik ni Mr. Wang at nagkaroon ng tulakan. Habang hinihila siya ni Mr. Wang upang dalhin sa kwarto ay biglang dumating ang lola ni Teresa upang tulungan siya. Gayunpaman, siya ang natulak at napatomba dahilan upang maontog ang kanyang ulo sa semento. Nang nalaman ni Jackson ang nangyari ay agad nilang pinuntahan ang lugar kasama ang kanyang mga tauhan. Pagdating doon ay nadatnan niya si Teresa na pilit hinahalikan ni Mr. Wang. Agad niya silang pinahuli sa kanyang mga tauhan, at napag-alaman na si Mr. Wang ay isang employee sa kanyang kumpanya. Agad niyang pinadala ang lola ni Teresa sa ospital at doon ay sinabi ng doktor na kung hindi pa dinala ng mas maaga, ay malamang natuluyan na ito. Nagpayo siya na hanggat maari ay operahan na siya habang may panahon pa. Ilang saglit pa ay nagising ang lola ni Teresa bagay na nagpasaya sa kanya. Tinanong ng kanyang lola kung sino ang kasama niya at sinabi niya na siya ang tumulong upang madala siya sa ospital. Nagpasalamat ang kanyang lola dahilan upang sabihin ni Jackson na huwag niyang isipin yun lalo na't malapit na rin niyang mapangasawa si Teresa, nangangahulugan na iisang pamilya na sila. Dahil doon ay agad kumontra si Teresa at pinaalis si Jackson nang wala sa oras. "Totoo ba na mapapangasawa mo siya?" tanong ng lola. Nang tumanggi si Teresa ay nalungkot ang kanyang lola at sinabing, "Sayang naman mukhang mabait pa naman siya." Muli niya siyang tinanong kung ayaw ba niya si Jackson ngunit hindi siya nakasagot. Dahil doon ay naisip ng matanda na gusto rin niya ang lalaki. Kinalaunan ay pinuntahan ni Teresa si Jackson sa kanyang opisina, ngunit sinabihan siyang maghintay sa labas. Hanggang napag-alaman na binayaran lahat ni Jackson ang gastusin sa ospital, dahilan upang puntahan siya ni Teresa. Habang kausap ni Jackson si Fraser ay pinagtapat niya na nahanap na niya ang babaeng makakatulong sa kanyang problema. Sa di inaasahan ay narinig lahat yun ni Teresa pagkasilip niya sa may pintuan. Napagtanto niya na kaya siya nilalapitan ni Jackson ay para magamot ang kanyang problema sa kanyang pagkalalaki. Agad siyang nakita ni Jackson kaya't siya ay pinapasok upang makausap. Pinaliwanag ni Teresa na kaya siya pumunta doon ay para mapag-usapan nila kung paano ang bayaran sa kanyang utang. "Alam mo naman siguro na hindi pera ang gusto ko," saad ni Jackson. Sa di inaasahan ay agad nagsabi si Teresa na papayag siya sa agreement at tutulungan niya siyang maresolba ang kanyang problema.
Pag-isipan mo munang maigi, saad ni Jackson. Ngunit dahil sigurado na si Teresa ay agad siyang inaya ni Jackson na kumuha na ng marriage certificate. Nang makuha na nila iyon ay binigay ni Jackson ang kanyang isa pang card kay Teresa upang mamili ng mga bagay na kailangan at gusto niya. Doon ay sinabi niyang, ang pag-aari ko, ay pag-aari mo rin. Pagkatapos ng trabaho mo ay maaga kang uuwi at magkita na lang tayo sa bahay, saad niya. Agad tinakpan ni Teresa ang kanyang tainga sa pag-aakalang patukuyin niya ang kanilang gagawin. Kinagabihan ay umuwi na nga si Teresa sa bahay ni Jackson. Doon ay kinabahan siya ngunit muli niyang pinaalalahanan ang kanyang sarili, na gagawin niya iyon upang makatulong sa taong may sakit, at hindi para maglaro lamang. Gayunpaman, walang epekto ang una niyang hakbang, dahilan upang mangako siya sa sarili na gagalingan na lang niya sa susunod. Kinabukasan, muling binisita ni Fraser si Jackson upang alamin kung sino ba ang babaeng tumutulong sa kanya. Hindi pa rin yun sinabi ni Jackson bagkus tinanong siya kung kumusta na ang mga projects na naka-assign sa kanya. Habang nasa ospital ay ginamit yun ni Teresa upang magsaliksik para maagapan ang sakit ni Jackson sa lalong madaling panahon. Matapos ang kanyang trabaho ay pinuntahan niya siya upang isagawa ang pangalawang session. Doon ay pinabuksan niya ang zipper ni Jackson ngunit tumanggi ito at nag-aalangan sa kanyang gagawin. Huwag kang mag-alala, alam ko na kung ano ang gagawin ko, saad ni Teresa. Sinakyan niya ito at tinulungan upang buksan ang kanyang zipper. Sa pagkabigla ay sinabi niyang, naku boss, ang liit pala. Agad siyang tumayo ngunit dahil sa kanyang sinabi ay pinahiga siya ni Jackson at agad siyang pumaibabaw sa kanya. Sinimulan niyang halikan si Teresa at agad naman etong tumugon. Sa mga sumunod na araw ay patuloy siyang pinagluluto ni Teresa ng mga masustansyang pagkain hanggang sa onti-onting naaayos ang kanyang problema. Ilang saglit pa ay pinamili si Teresa ng damit na susuotin at inaya siya upang dumalo sa birthday ng kanilang lolo. Sinabi ni Jackson na alam na ng kanyang lolo na may asawa na siya at excited siyang makita. Ngunit habang wala pa sina Jackson ay nandoon na si Erin upang humingi ng tulong sa tita niya na Jackson. Gusto niyang mapasa kanya si Jackson ngunit sinisisi niya si Teresa na naging dahilan kaya't laging nauadlat ang kanyang plano. Sinabi ng kanyang tita na malamang palipasan lang si Teresa at hindi siya seryoso sa kanya. Sinaad niya na oras na mabuntis niya si Erin, ay siya ang magiging Mrs. C. Ilang minuto pa ay agad dumating sina Jackson at Teresa na kinagulat ng lahat. Hindi nila inaasahan na mag-uuwi siya ng babae sa araw na iyon. Hinawakan ni Jackson ang kamay ni Teresa at sinabing, huwag kang kabahan, narito lang ako. Doon ay agad silang sinalubong ng kanyang tita at ni Erin. Bakit kasama mo ang hampas lupang iyan? Hindi siya nababagay dito, saad ni Erin. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo dahil ang sinasabi mong hampas lupa ay asawa ko, sagot ni Jackson. Lumaki ang mga mata ni Erin at sinabing, asawa mo. Sinigundahan naman siya ng kanyang tita at sinabing okay lang makipaglaro sa mga babae ngunit huwag niya sanang etoon sa birthday ng kanyang lolo. Malulungkot ang iyong lolo kapag nalaman niya ito, saad niya. Ilang minuto pa ay lumabas ang kanyang lolo at agad nila etong binati. Inaya niya ang lahat na pumunta sa dining table at pagdating doon ay agad binigay ni Erin ang kanyang mamahaling regalo. Sumunod naman si Teresa na nagbigay ng isang sachet na nagtataglay ng calming effect at iba pang ingredients na makakatulong sa kanyang problema sa pagtulog. Kinutya ni Erin ang kanyang regalo at ginamit ang kanyang pagiging mahirap upang sabihing nagmumukha siyang kaawa-awa. Gayunpaman, natuwa ang kanilang lolo at sinabing mayroon siyang gininto ang puso. Ang lahat ay nagbigay na ng regalo kasama na ang tito ni Jackson na humirit at pinakita ang isang papel sa matanda. Magiging lolo ka ulit, saad niya. Di ba't sinabi mo na kung sino ang unang makakapagbigay ng anak ay siya ang susunod na tagapagmana ng C Medical Group? Alam kong gusto mo si Jackson ngunit ganyan naman ang sitwasyon niya, paano pag namatay ka na, tanong niya. Nagalit ang matanda dahil sa kanyang sinabi, at agad naman yun pinigilan ng kanilang tita na asawa ng yumaong tito ni Jackson. Pinahanda niya ang yellow croaker soup para sa lahat, ngunit nang maamoy eto ni Teresa ay bigla siyang nakaramdam ng pagkasuka, dahilan upang magduda ang iba na siya ay buntis. Gayunpaman, tinanggal ng kanilang tito ang haka-haka at pinakita ang medical record na si Jackson ay may sexual disability, at malayong makakapagbigay siya ng apo. Dahil doon ay biglang tumayo si Teresa at sinabing hindi totoong may sexual disability si Jackson. Kung totoo yan maghubad siya at ipakita niya na hindi totoo ang sinasabi ko, saad ng kanyang tito. Muling nagsalita si Teresa at sinabing buntis siya, na lalong kinagulat ng lahat. Tamang-tama, nandyan ang ating family doktor, patignan natin ang kanyang pulso kung totoong buntis siya, saad ng kanilang tito. Agad kinabahan si Teresa at inamin kay Jackson na nagsinungaling lang siya. Habang nag-iisip sila kung ano ang gagawin ay agad dumating ang doktor at tinawag si Teresa upang pulsuhan. Sa di inaasahan ay nalaman ng doktor na buntis nga si Teresa, bagay na nagpawala sa kanyang kaba. Habang natuwa ang kanilang lolo ay lalo namang nagngit-ngit ang iba. Isa na ang kanilang tito na nagsasabing baka ibang lalaki ang tatay.
Gayunpaman, natuwa ang kanilang lolo at sinabing ipapamana niya ang kalahating share ng kumpanya sa kanyang apo. Nagreklamo ang kanyang tito ngunit ayaw siyang pakinggan, bagkus sinabihan siya ni Grandpa C na hindi niya tatanggapin ang sa kanya dahil ang kanyang magiging anak ay hindi galing sa legal na paraan. Kinalaunan ay agad nagpabili si Jackson ng gamit pang baby kasama na rin ang mga damit pang buntis. Magkagayunman, hindi lahat yun ay tinanggap ni Teresa. Hanggang kausapin siya ni Jackson na huwag nang pumasok sa trabaho dahil baka hindi makabauti sa kanilang anak. Tumanggi si Teresa at nakiusap na kailangan pa rin niyang pumasok sa ospital para naman may sarili siyang kita, at nangako na mag-iingat na lang siya. Dahil doon ay sinabihan siya ni Jackson na umalis doon pagdating ng ika-8 buwan. Ngunit habang nasa ospital ay biglang dumating ang kanyang sister-in-law na nagsasabing palabasin niya ang kanyang ina sa kulungan. Yun ay dahil sinisisi siya na nakulong ang kanyang ina dahil sa kanya. Gumawa siya ng bagay na illegal at hindi ko na problema kung nakulong siya, saad ni Teresa. Dahil doon ay sinabunutan siya at tinulak, dahilan upang siya ay matomba at bumagsak sa sahig. Pinagsigawan ng kanyang sister-in-law sa lahat na pinakulong ni Teresa ang sarili niyang ina at wala etong konsensya bilang anak. Paano ko siya tutulungang makalaya? Ibenta naman niya ako sa kung sino-sinong lalaki, saad ni Teresa. Nang makita siya ng kanilang head doctor ay agad niya etong tinulungan dahilan upang muling ipagsigawan ng kanyang sister-in-law na siya ay buntis at kabit ng kanilang din. Kinuha na niya sila ng video at sinabing gagamitin niya yun bilang ebidensya sa gawain niyang nakakahiya. Sa galit ay agad pinatawag ng doktor ang kanilang security upang kaladkarin siya. Sa di inaasahan ay biglang dinogo si Teresa at habang siya ay nag-aalala, biglang dumating si Jackson at ang mga security niya. Agad niyang dinala si Teresa sa doktor at sa kabutihang palad ay maayos ang baby ngunit pinayuhan siya na magpahinga ng 1 buwan. Kinalaunan ay dumating ang kanilang lolo na nag-aalala dahil sa nangyari. Dahil doon, nirekomenda niya na kung maari ay tumira muna sila sa kanyang bahay pansamantala. Sinaad niya na gusto niyang masigurado ang kaligtasan ng kanyang apo, kaya't nakiusap eto na hanggat maari ay lumipat muna sila sa kanya. Sinabi niya na bago siya mamaalam ay gusto niyang makita muna ang kanyang apo. Samantala, pinuntahan ni Erin ang kanyang tita at umaasa na mabigyan ng pagkakataon upang maagaw niya si Jackson. Tinanong niya siya kung may pag-asa pa ba na makuha niya siya. Doon ay sinabi ng kanyang tita na meron siyang pag-asa ngayong buntis si Teresa. Sinaad niya na kapag malaki na ang tiyan ng babae ay malamang maghahanap ng iba ang lalaki kaya't mabuting hintayin niya ang pagkakataon na iyon upang makuha siya. Dahil doon ay sinabihan niya si Erin na tumira muna doon sa lumang bahay. Kinalaunan ay dumating ang kanilang tito kasama ang kanyang babae na buntis upang manirahan din sa lumang bahay. Ikaw ba ang yaya dito? Tanong ng babae sa tita ni Erin. Matagal ka nang nakapag-asawa ng ngunit wala ka namang anak, bakit nandito ka pa? Hirit niya. Sampalin sana siya ni Erin ngunit pinigilan siya ng kanyang tita at sinabihang magtimpi muna sa ngayon. Alam ba niya na dadalhin mo ang kabit mo dito ngayon? Tanong niya. Ilang saglit pa ay dumating sina Jackson at Teresa kasama ang kanilang lolo. Doon ay pinakilala ng kanilang tito ang kanyang babae at sinabing siya ay 6 na buwan ng buntis. Tinawag siyang pa ng babae ngunit agad nagalit ang kanilang lolo at sinabing, huwag mo akong tawagin ng ganyan dahil hindi naman ikaw ang lehitimong asawa, saad niya. Agad nagreklamo ang tito ni Jackson at sinabing dinadala niya ang kanyang magiging apo. Gayunpaman, lalong nagalit ang matandang si at sinaad na hindi niya kinukonsiderang pamilya ang isang kabit. Kinagabihan, ay sinubukan ni Erin na matulog sa kama ni Jackson at Teresa ngunit nahuli siya nito bago pa niya maisigawa ang kanyang plano. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jackson. Buntis si Teresa at hindi niya mabibigay ang gusto mo, ngunit kaya kong ibigay iyon para sayo, saad niya. Lalong nagalit si Jackson at sinabing, hindi ako katulad mo na mapagnasa. Doon ka sa lalaking katulad ng pag-oogali mo, saad niya. Matapos umalis ay binigyan ni Jackson ng tubig si Teresa pagkatapos ay kumuha ng oil saka siya pinahiga. Sinaad niya na gusto niyang pairan ng oil ang kanyang tiyan upang hindi magkaroon ng stretch marks. Doon ay tinanong siya ni Teresa, paano kung magkaroon pa rin ako ng stretch marks, mamahalin mo pa rin ba ako? Pinaliwanag ni Jackson na mahirap ang pinagdadaanan ng isang babae upang magbuntis, kaya't nararapat lang na siya ay mahalin ng tapat, mayroon man o walang stretch marks. Kinalaunan ay dumating si Fraser upang ibigay ang kanyang regalo sa magiging apo ng si. Nagreklamo siya dahil hindi man lang nagsabi si Jackson na may asawa na pala siya at ngayon ay buntis na. Matapos niyang iabot ang regalo ay agad siyang umalis. Ngunit sa kanyang paglabas ay nakita niya si Erin na naghehemutok. Bakit ka galit, anong pinoproblema mo? Tanong niya kay Erin. Agad nagsumbong si Erin na ang babaeng dinala ni Jackson doon sa bahay ay masamang babae. Hanggang dumating ang isang maid na nagsasabing sinampal siya ni Teresa dahil lang binigyan niya ito ng mangga kung saan allergic siya. Hanggang tinawag si Fraser ng isa pang maid na nagsasabing gusto siyang makalaro sa chess ng kanilang master. Ngunit bago siya umalis ay sinabihan niya si Erin na baka nagkakamali lang siya sa kanyang akala kay Teresa.
Sinaad niya na sa susunod na araw ay iimbitahin niya ang dalawa sa isang hapunan at malamang kasama na rin siya, para makapag-bonding. Gayunpaman, lalo pang naghimutok si Erin. Nang makita siya ng kanyang tita ay sinabihan siya na umakting para lalong masira si Teresa. Biglang nagliwanag ang kanyang mukha at agad pumasok sa loob para kausapin siya. Nang magkasalubong sila sa hagdanan, hinawakan ni Erin ang kamay ni Teresa at humingi ng tawad dahil sa ginawa niya noong nakaraang gabi. Ngunit bigla siyang bumitaw at nagpatihulog sa hagdanan. Agad siyang nilapitan ni Fraser na nasa pintuan at tinanong kung okay lang ba siya. Bakit mo siya tinulak? Tanong niya kay Teresa. Tumanggi si Teresa na hindi niya iyon ginawa at agad naman nagsabi si Erin na kasalanan niya ang lahat dahil di siya nag-ingat. Nang dumating si Jackson ay agad nagsabi si Erin na aksidente siyang nahulog at hindi siya tinulak ni Teresa. Nakita kong tinulak si Erin sa hagdan, hindi yun aksidente, saad ni Fraser. Nagpaliwanag si Teresa na hindi siya nanulak ngunit sinabihan ni Fraser si Jackson na huwag basta-basta magpapaniwala sa asawa niya. Kilala ko ang asawa ko, alam kong hindi niya yun magagawa, kung patuloy niyo siyang gaganyanin, o malis na kayo dito, saad niya sa dalawa. Hindi ko akalain na ganyan ka na pala ngayon, baka nakalimutan mo na matagal na tayong tatlo na magkakaibigan, sagot ni Fraser sabay alis. Agad namang pinuntahan ni Erin ang kanyang tita upang kausapin. Napaka-effective ng payo mo tita, hindi ko akalain na mahuhulog si Fraser sa acting ko, saad niya. Muli siyang pinayuhan na huwag magmadali dahil paniguradong makukuha din niya si Jackson at magiging misis si pagdating ng panahon. Agad namang dumaan ang kabit ng kanilang tito at sinabing, nakita ko ang acting mo. Gumulong ka sa hagdanan na wala namang nanulak sayo. Mukhang hindi umiepekto ang pagsoso makeup mo upang mapansin ni Jackson, acting pa more, saad niya. Pagdating ng hapunan, nainggit ang babaeng buntis dahil halos lahat ng masustansyang pagkain ay binibigay kay Teresa. Dahil hindi niya natikman ang special na bird's nest ng matanda ay pumunta siya sa kusina upang tikman ito. Nakita siya ni Mrs. C, at kinutya ito. Huwag kang ilusyonada, saad niya. Bakit? Apo din naman ng pamilya C ang dinadala ko, bakit niyo ako pinagbabawalan na kumain nito? Tanong niya. Dahil ang sanggol na dinadala ni Teresa ay iba sa sanggol na dinadala mo, sagot niya. Dahilan upang lalong mainis ang babae at nagplano na patayin ang dinadala ni Teresa. Habang nasa labas si Teresa ay sinundan siya nito at nang pabalik na siya ay sinubukan niya siyang itulak ngunit naelagan siya ni Teresa. Anong ginagawa mo? Tanong niya sa babae. Para patayin ang anak mo, sagot niya. Muli siyang bumuelo para itulak siyang muli ngunit umilag si Teresa dahilan upang bumagsak ang babae sa lupa. Habang sumisigaw siya sa sakit ay nagsimula siyang magdugo. Agad lumapit si Mr. and Mrs. C at sila ay nagulat sa kanyang pagdurugo. Agad dinala ang babae sa ospital, ngunit sa kasamaang palad, ay di nakaligtas ang kanyang sanggol. Dahil dito ay tenuro ng babae si Teresa na may kasalanan. Nagalit ang kanilang tito at sinabing magbabayad siya sa kanyang ginawa. Anong gusto mong mangyari ngayon? Tanong ng kanilang lolo. Gusto kong mapunta sa akin ang shares nila. Buhay ang kinuha nila kaya dapat lang nabayaran nila ito, saad ng kanilang tito. Dahil doon, biglang nagalit ang kanilang lolo at inamin na naroroon siya sa labas kung saan nangyari ang insidente at nakita niya kung paano niya tangkaing itulak si Teresa. Sinabi niya na narinig niya ang kanilang usapan at ang sinabi ng babae na papatayin niya ang kanyang anak. Habang natatawa si Mrs. C ay kinausap ni Jackson ang kanilang lolo na kailangan na nilang umalis at bumalik sa bahay nila. Dahil doon, sinabihan ng kanilang lolo ang kanyang tito na sila dapat ang umalis. Matapos ang ilang sandali ay halos maiyak na ang kanilang lolo na nagtatanong, aalis ba talaga kayo? Pinaalis ko na lahat ng mga tao dito, wala nang mananakit kay Teresa, saad niya. Gayunpaman, pinaliwanag ni Jackson na sila ni Teresa ay mag-asawa at ang pagbubuntis niya ay responsibilidad niya bilang kanyang partner. Pagkauwi sa kanila ay humingi si Jackson ng tawad dahil sa nangyari kay Teresa. Hindi ka dapat mag-sorry, dahil dito ay napagtanto ko na sobrang komplikado at ang hirap pala ng mga pinagdaanan mo, saad niya. Sinabi niya na kapag lumabas na ang kanilang anak ay aalagaan at tatretuhan nila siya ng mabuti. Hinangad ni Teresa na sana ay lumaki etong malusog at paglabas ay gusto niyang tawagin siya bilang Little Apple. Kinabukasan, pumunta sila sa ospital para sa prenatal check-up. Gayunpaman, ang machine para makita ang sanggol ay nasira at inaayos pa. Kinalaunan, ay nagpa-ultrasound na rin si Teresa at kinabukasan, dinala kay Jackson ang resulta. Ayon sa report ay ectopic pregnancy ang kanyang pagbubuntis, na pag hindi nakayanan ay maaari ding ikamatay ng ina. Habang naroon ang kanyang lolo ay binanggit niya na pwede pa naman silang magkaanak sa susunod, kaya't sinaad niya na kung ganun ang sitwasyon ay malamang i-abort na lang ang bata. Ngunit habang sinasabi niya iyon ay siya naman ang pagdating ni Teresa na nagdala ng pack lunch para sa kanya. Dahil doon ay bumalik si Teresa sa bahay. Hindi niya inaasahan na gustong epa-abort ni Jackson ang kanyang anak. Buong araw siyang nagmuni-muni at hinintay ang pagdating ni Jackson upang makausap ito. Pagdating ay agad siyang tinanong ni Teresa,
May gusto ka bang sabihin na hindi ko alam? Sabihin mo lahat at makikinig ako, saad niya. Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Wala akong tinatago, ano ka ba? Sagot niya. Siyempre, lalong napatanong si Teresa, dahil sa oras na iyon, alam niyang nagsisinungaling ang kanyang asawa. Muli niya itong sinubukan at binanggit ang sinabi ng doktor na pwede nang kwentuhan ang baby pagdating ng 2 to 3 months. Hiningi niya na kung maari ay gawin yun ni Jackson sa kanilang baby. Gayunpaman, bigla siyang nagpaalam at sinabing hindi niya magagawa iyon dahil marami pa siyang gagawin. Dahil doon ay lalong nalungkot si Teresa. Pagbalik ni Jackson sa opisina ay nadatnan niya si Fraser na naghihintay sa kanya. Sinubukan ni Fraser na magpaliwanag, na hindi naman talaga masamang babae si Erin. Gayunpaman, sinabi ni Jackson na wala na siya doon kung mabuti man o masama siyang babae. Dahil wala siya sa mood ay pinaalis niya si Fraser sa kanyang silid. Pagkalabas niya ay nakasalubong niya si Teresa na gusto rin kausapin si Jackson. Mag-usap tayo, saad niya kay Teresa. Agad siyang tinanong ni Teresa. Ano ang pag-uusapan natin? Lahad mo na, saad niya. Doon ay sinabi ni Fraser na diborsyo na niya si Jackson. Sinaad niya na hindi siya nababagay sa kanya at habang hinahanap niya ang tamang salita para ipaliwanag iyon ay agad nagsabi si Teresa na nakuha na niya ang gusto niyang ipanto. Pag-uwi sa bahay ay binigyan siya ng maid ng homemade soup ngunit agad nakita ni Teresa na isa iyon na pampalaglag kaya tinapon niya iyon at hindi ininom. Tinanggal niya ang kanyang wedding ring, kasama na ang bead bracelet at agad tinawagan ang kanyang lola na mag-impake na ng gamit at dadaanan niya siya. Bago umalis ay sinabi niyang, "Goodbye Jackson C." Matapos daanan ang kanyang lola ay agad silang umalis para magpakalayo-layo. Ano man ang desisyon mo sa buhay ay susuportahan kita, saad ng kanyang lola. Ngunit habang sila ay malapit sa bandang tulay, ay biglang nabundol ang kanilang sinasakyan. Matapos ang ilang araw, ay nadatnan ni na Fraser si Jackson na nalulunod na sa alak. Nagalit si Fraser dahil ilang araw na itong hindi makontak at ang tanging dahilan lang niya ay babae. Pinaalala niya na siya ang presidente ng C Medical Group at huwag siyang magpakalasing dahil lang sa babae. Sinabi niya na kung si Teresa ang dahilan ay wala na siyang magagawa dahil patay na siya. Hindi mo ba alam na nagkaroon ng rambola sa may tulay at halos 10 sasakyan ang nahulog at walang nakaligtas, saad niya. Hindi ako naniniwalang patay na siya, saad ni Jackson. Dahil doon ay sinabi ng kanyang secretary na 3 araw na ang search and rescue ngunit hindi pa rin nahahanapan ang kanilang katawan. Hindi pa rin nawawalan ng pag-asa si Jackson kaya't binilan niya ang kanyang secretary na gawin lahat ng paraan upang mahanap sila. Pagkaalis nito ay muling lumapit si Fraser upang amenan na siya ang nagsabi kay Teresa para diborsyo siya. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit agad siyang sinentok ni Jackson hanggang siya ay mapatumba. Kinuwelyuhan niya siya at agad siyang humingi ng sorry. Sinabi niya na kahit iyon ay para sa ikakabuti niya, hindi niya dapat ginawa iyon. Samantala, napag-alaman na binayaran ng pinsan ni Erin na si Mrs. C, ang doktor upang pekehin ang kanyang ultrasound result, na siya ay nasa ectopic pregnancy. At matapos ang 5 taon ay napag-alaman na si Teresa ay nakaligtas sa aksidente at isa ng doktor. Nakapagpatayo na rin siya ng sarili niyang klinik. Kasama niya ang kanyang anak na si Little Apple at naroon din ang kanyang lola na tumutulong at sumusuporte sa kanya. Habang nasa labas ang maglola ay nakita nila sina Jackson na papunta sa direksyon kung saan naruroon ang klinik ni Teresa. Kaya naman agad silang bumalik upang abisuhan siya na nasa paligid sina Jackson. Hanggang napag-alaman na pumunta sila sa lugar na iyon upang bisitahin ang isa sa proyekto ng C Medical Group. Hanggang maalala ni Fraser na doon din ang clinic address ng isang doktor na kung saan ang specialization niya ay manggamot sa sexual disability ng mga lalaki. Ikaw na lang ang magpagamot, saad ni Jackson sabay alis ngunit hinayla siya ni Fraser at binanggit na 5 taon na siyang malungkot. Yun ay dahil bumalik ang kanyang problema at kinakailangan niyang maayos iyon maliban kung plano niyang mamatay na walang anak. Hanggang biglang nagbukas ang pintuan sa kanilang harapan, "Nandito ba kayo para magpa-check up?" Tanong ni Teresa. Nabosesan siya ni Jackson at agad etong tumalikod para makita siya. Nagulat si Jackson na kamukha niya si Teresa at sinabi niyang, "Teresa, buhay ka." Agad tumalikod si Teresa ngunit sinundan siya ni Jackson hanggang siya ay matisod. Agad niya siyang hinawakan at sila ay nagkatitigan ngunit biglang bumalikwas si Teresa at sinabing, "Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Huwag ka nang magkunwari, halata naman alam kong ikaw si Teresa," saad ni Jackson. "Sinabi ko nang hindi ako yan, ako si Dr. Bai," sagot niya. Nilapitan siya ni Fraser at humingi ng paumanhin. Pinaliwanag niya na namatay ang asawa ni Jackson 5 taon na ang nakalipas at napagkamalan lang niya na siya iyon. Hanggang biglang dumating ang kanyang lola at anak ngunit sinenyasan sila ni Teresa na umalis muna. Bago pa sila makita ni Jackson ay tinanong ni Teresa kung magpapadoktor ba sila. Wala iyon sa plano ni Jackson ngunit tinulak siya ni Fraser at sinabing mahirap kumontak ng doktor kaya't kunin na niya ang pagkakataon. Pagkaupo niya ay hinawakan ni Teresa ang kanyang hita at kumuha ng karayom para gawan siya ng acupuncture. Doon ay napansin ni Jackson na bumalik ang dating naramdaman niya noong unang hinawakan siya nito.
Binanggit niya yun kay Teresa dahilan upang agad siya nitong turukan ng karayom. Sinabi ko na sa inyo, hindi ako yun. Kung wala na kayong ipapagamot ay pwede na kayong umalis, saad niya. Agad siyang hinila ni Fraser upang umalis ngunit nakasalubong nila ang lola ni Teresa at ang kanyang anak. Hindi po kayo tumitingin sa daanan nyo, saad ng anak niya. Habang tinatitigan siya ni Jackson ay sinabi ni Fraser na kamukha niya si Little Apple noong siya ay bata pa. Matapos titigan ni Jackson ang bata ay tinignan niya ang kanyang lola, tinawag niya siya at sinabing, Lola. Nagmaang-maangan ang lola ni Teresa at sinabing, sino ba kayo, hindi ko kayo kilala. Nang makita ni Little Apple ang kanyang ina ay sumigaw eto ng, Mama. Pinigilan siya ng kanyang lola at sinabihan na huwag kung sino-sino ang tinatawag na mama. Pagkalabas ng assistant ni Teresa ay agad siyang umakting at tinawag ang lalaki na kanyang asawa. Dahil doon ay hinila ni Fraser si Jackson palabas sa klinik. Pagkaalis nila ay napaupo si Teresa at naluhan dahil muli na naman niyang naalala ang kanilang nakalipas at kung paano siya biglang deniborsyon ni Jackson. Naisip niya na napaka-epokrito niya dahil nagawa pa niyang magkunwari na hinahanap niya siya, samantalang siya ang nakipaghiwalay sa kanya. Nilapitan siya ng kanyang anak at sinabihan siyang huwag nang umiyak dahilan upang magsinungaling siya na napaluha lang siya dahil sa usok. Habang naisip niya ang sinabi noon ni Jackson na ipa-abort ang bata ay pinangako niya sa sarili, na hindi niya hahayaang malaman ni Jackson na si Little Apple ay kanyang anak. Sa opisina ay pinaimbestiga ni Jackson sa kanyang tauhan kung ano ang background ni Dr. Bai. Kinabukasan ay muli siyang bumalik sa klinik at sinalubong siya ni Little Apple. Gayunpaman, sinabihan siya ni Teresa na umalis at siya ang nagbukas ng pintuan. Agad pumasok si Jackson at tinanong si Teresa kung bakit naroroon ang bata. Tinanong niya kung nasaan ang matandang babae na kasama niya at agad sinabi ni Teresa na pinapaiwan lang siya doon upang tumulong sa mga gawain niya. Sinabi ko na sa iyo na kung wala ka namang sakit ay huwag ka nang bumalik dito, saad niya. May sakit ako at tanging ikaw lang ang makakagamot noon, sagot ni Jackson. Ikaw ba ang doktor o ako? Sinabihan na kita na wala kang sakit, umalis ka na, saad ni Teresa sabay tulak sa kanya palabas. Ngunit agad siyang pinigilan at sinabing, bakit lagi mo akong pinapaalis? Ikaw si Teresa di ba? Dahil doon ay ginamit ni Teresa ang walis upang paalisan siya ngunit siya naman ang paglabas ng kanyang assistant na tinawag niyang asawa, noong nakaraan. Pinakita niya ang ginawa niyang gamot at agad namang ininom yun ni Jackson. Hanggang nagulat na lang siya na ang ininom niya ay isang aphrodisiac. Hindi ako aalis hanggat di mo ako nagagamot, saad niya. Muling nagalit si Teresa ngunit pinonto ni Jackson na kung ayaw niya siyang gamutin ay nakataya ang reputasyon niya bilang isang male specialist. Dr. Bai, ayaw mong masira ang reputasyon mo di ba? Tanong niya. Dahil doon, agad siyang niresetahan ng gamot at binagsak yun sa kanyang dibdib, dahilan upang maalala ni Jackson na parehas yun sa ginawa ni Teresa sa kanya noon. Sinabihan siya na inumin yun sa loob ng 5 araw at huwag magpapakita hanggat di niya iyon nauubos. Sa opisina, ay dumating ang secretary ni Jackson at nereport na si Dr. Bai ay nagsimula sa klinik 5 taon na ang nakalipas ngunit ang kanyang anak ay nasa 4 na taon pa lamang. Doon ay naisip ni Jackson na kung buhay ang kanyang anak ay nasa 5 taong gulang na eto. Kinalaunan, muling pumunta si Jackson sa klinik ni Dr. Bai. Sinabi ko na sayo, huwag kang pumunta hanggat wala pang 5 araw, saad niya. Bigla siyang hinawakan ni Jackson at agad namang kumala si Dr. Bai. Huwag mo akong hawakan. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na, saad niya. Si Teresa ay may pulang marka sa kanyang likuran, gusto kong malaman kung talagang hindi ikaw si Teresa, saad niya. Muling sinabi ni Teresa na hindi siya yun ngunit habang pinipilit ni Jackson na makita iyon, biglang natumba ang isang closet at tumama sa kanyang likuran. Nag-alala si Teresa at tinanong kung okay lang siya. Hintayin mo ako dito, saad niya. Pagkaalis niya ay dumating si Little Apple upang alamin kung bakit bumalik siya agad sa klinik. Hindi ba mapekto ang gamot na nabigay ko sayo? Tanong niya. Tinanong siya ni Jackson kung ano ang pangalan niya at doon ay sinabi niya na pinangalanan siya ng kanyang ina bilang Little Apple. Biglang naalala ni Jackson na iyon ang pangalan na binanggit sa kanya noon ni Teresa kaya't lalong lumakas ang loob niya na siya ay kanyang anak. Kumuha siya ng buhok mula sa kanyang ulo at tinawagan ang kanyang assistant upang kunin yun at dalhin para sa DNA testing. Pagbalik niya sa loob ay narinig niya ang pag-uusap ni Teresa at ng kanyang tauhan. Doon ay nalaman niya na hindi niya siya totoong asawa. Ilang minuto pa ay sinabihan siya ni Teresa na huwag niya munang babasahin ang sugat, at magpatulong sa kakilala upang mapalitan ang kanyang dressing. Dr. Bai, mamiwas ka ba sa responsibilidad? Tanong niya. Lumapit si Teresa at sinabing, Mr. C, may asawa na ako, mag-iingat ka sa pananalita mo. Hanggang may tumawag sa kanyang customer kaya agad siyang umalis. Habang naghihintay siya ay binigyan siya ni Little Apple ng inuming nakakalasing. Ngunit imbes na inumin ay binigay niya yun kay Teresa. Masyado ka nang natoon sa trabaho. Pamanom ka muna, saad niya. Sinubukan siyang pigilin ni Little Apple ngunit naunahan na siya nito. Habang nag-aalala si Jackson ay tinanong siya ng bata kung bakit nag-aalala siya hindi naman niya kasalanan ang nangyari.
Dinala siya sa kanilang silid at doon ay inalagaan siya ni Jackson. Pinanood niya ito habang tulog at di makapaniwala na buhay nga siya. Hanggang biglang pumasok si Little Apple at sinabing gutom na siya, dahilan upang ipagluto siya ni Jackson ng paborito niyang sweet and sour ribs. Nasarapan ng bata sa kanyang niluto at hiningi na ipagluto ulit siya sa susunod na mga araw. Kinabukasan ay dumating ang resulta ng paternity test at napag-alaman na si Little Apple ay kanyang anak. Nalaman din niya na hindi totoong ectopic ang pagbubuntis ni Teresa, at binayaran lang ang doktor upang gumawa ng faking resulta. Mukhang nangyari lahat ito dahil sa isang misunderstanding, saad ni Jackson. Sinaad niya na ipapaliwanag niya kay Teresa ang lahat. Kinabukasan ay pinagalitan ng isang nanay si Little Apple at sinabing ninakaw niya ang laruan ng anak niya. Agad namang dumating si Teresa upang tulungan siya at tinanong ang nanay kung ano ang problema niya. Tumanggi si Apple na wala siyang ninakaw ngunit lalong nagwala ang babae at sinabing gawain naman talaga ng bastardo ang magsinungaling. Binanggit niya na si Teresa ay isang kabit kaya't ang anak niya ay bastardo rin. Hanggang sa biglang dumating si Jackson at sinabing, hindi bastardo ang anak ko. Pagpasok sa loob ay agad nagpasalamat si Teresa na tinulungan niya siya at ng kanyang anak. Binigyan niya si Little Apple ng laruan at nagpasalamat ito bago umalis. Bakit ka pala pumunta dito ngayon? Tanong ni Teresa, para magpalit ng dressing, saad niya. Matapos mapalitan ang kanyang dressing ay hiniling ni Jackson kung pwede niya ba siyang maging coach sa medicine. Sinaad niya na gusto niyang mag-aral ng doktor upang magkaroon ng medical skills. Dinagdag niya na dahil sa kanyang pagka-ignorante sa medisina ay nawala niya ang kanyang asawa. Tumanggi si Teresa ngunit biglang nagpakita si Apple na nagsasabing pagbigyan na niya ang kanyang uncle dahil mukhang mabait naman siya. Kinabukasan ay pinuntahan si Jackson ng kanyang secretary at tinanong kung bakit iniwan niya ang kanyang kumpanya para lang maging apprentice sa isang klinik. Kailangan kong makuha ang loob ng aking mag-ina, saad ni Jackson. Narinig iyon ni Teresa at sinabing, pumunta ka dito para dyan. Lumapit si Jackson ngunit sinabihan siya ni Teresa na umalis na. Pagkatapos mo akong e-divorce noon ay lumapit ka ulit upang magkunwaring mahal mo ako. Ano ba talaga ang pakay mo, saad niya. Isang misunderstanding lang ang lahat. Lahat ng nangyari ay dahil sa maling akala, sagot ni Jackson. Ano ang maling akala doon? Matapos mong sabihan si Fraser na e-divorce mo ako, ngayon sasabihin mong maling akala lang ang lahat. Tanong niya, muli niya siyang sinabihang umalis pagkatapos ay agad sinara ang pinto. Kinagabihan ay nag-usap sina Teresa at ng kanyang lola tungkol kay Jackson. Napag-alaman na naroroon pa rin siya sa labas na naghihintay upang kausapin siya. Sinubukan ng kanyang lola na kumbinsihin siya at patawarin na si Jackson pero mukhang desidido si Teresa na huwag nang makipagbalikan sa kanya. Sinaad niya na kung talagang totoo siya ay dapat hindi niya inisip ipa-abort ang kanyang anak, pati na rin ang mag-file ng divorce. Habang si Jackson ay nakatayo sa labas, biglang kumulog at umulan hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng malay. Doon ay nag-alala si Teresa at agad bumaba upang tignan siya. Pinahigi siya sa kanyang kama at inasikaso sabay sabing, ang tanda-tanda mo na pero di mo naman maalagaan sarili mo. Pagkaalis niya ay agad siyang pinigilan ni Jackson. Huwag mo akong iwan. Iniwan mo na ako dati, pero ngayon hindi ko napapayagan na maulit yon, saad niya. Hindi mo ba naalala ang ginawa mo dati? Gusto mong ipa-abort ang bata at inutusan mo pa si Fraser para sa ating divorce, paano mo nasasabi yan ngayon? Tanong niya, hindi ko kagustuhan na ipa-abort ang baby noon. Dumating ang medical report na meron kang ectopic pregnancy at sinabi ng doktor na maaari kang mamatay kapag dina-abort ang bata. Hindi ko rin inisip na e-divorce ka, lahat iyon ay sariling desisyon ni Fraser, saad niya. Pinaliwanag ni Teresa na hindi totoo lahat yun at alam niya kung may ectopic siya o wala lalo na't sa panahong iyon ay isa siyang nurse. Doon ay biglang pumasok ang kanilang anak at nakiusap sa kanyang ina, na patawarin na at pagbigyan ang kanyang ama, dahil mukhang totoo naman siya. Kung talagang gusto mong pagbigyan kita, ipakita mo munang totoo ka sa inyong sinasabi, saad ni Teresa pagkatapos ay umalis eto. Kinalaunan ay pinuntahan ni na Teresa at Jackson si Mrs. C. Nagulat siya na buhay pa si Teresa at inakalang isa siyang multo. At dahil sa kanyang ginawang pagkonsabo sa isang doktor, para lang mapa-abort ang baby ni na Jackson, ay sinabihan siya ng kanilang lolo na umalis na sa bahay. Simula sa araw na ito ay hindi na ikaw ang mistress ng C family, saad ng kanilang lolo. Sinampahan siya ng kaso dahil sa kanyang ginawa, at sa pagkakataong iyon, ay wala na siyang magawa. Samantala, nagpatuloy pa rin si Jackson sa pagiging apprentice niya sa klinik hanggang sa makuha niya ang loob ni Teresa. Inaya siya ni Jackson na umuwi sa kanila ngunit hindi pa siya handa. Sa di inaasahan ay biglang dumating si Fraser at ang kanilang lolo. Inamin ni Fraser na nagkamali siya at sinabing nahulog din siya sa kasinungalingan ni Erin. Matapos ang mahaba-habang pag-uusap ay lumuhad si Jackson sa harap ni Teresa at sinabing, nahulog na ako sa iyo noon pa, magpakasal tayo ulit, saad niya. Mga ka-recaps, hanggang dito na lang ang ating kwento at gaya nga ng isang kasabihan, maraming namamatay sa maling akala.
Mas mabuting bago gumawa ng isang aksyon ay magkaroon muna ng kaliwanagan. Dahil kung hindi, ay baka pagsisisi ang makamit natin sa huli.